Good afternoon, brethren. Sisimula na po tayo sa ating panghapon na panambahan. Papasalamat muli tayo sa Panginoon at binigyan tayo ng maayos na weather ng mga nakalipas po na linggo. Sunod-sunod yung pag-ulan. Pero sa araw po na ito, maayos yung naging panahon natin kaya wala masyadong naging hindrance. At again, reminder po sa atin, paki-silent po ang ating mga cellphone kung pwede nating i-turn off nang sa ganun ay mabawasan po yung mga distraction natin sa pag-attend natin sa worship at sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At muli, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung mga kapatid po natin na ilang buwan nating hindi nakasama, muli po nating nakasama muli ngayon yung si Nanay Julie, si Sister Doris, and si Sis Pebos. At para po ma-set ang ating minds and ating affection sa paglapit natin sa Diyos sa worship this afternoon, hayaan po ninyo na i-quote ko si John Calvin sa kanyang commentary on Genesis chapter 2. Sinabi niya, "The Sabbath was ordained that, being free from all other business, men might the more readily apply their minds to the Creator of the world." At sinabi niya rin sa kanyang Institutes of Christian Religion 2.8.28, sabi niya, "The end of the Sabbath is that, being dead to our own affections and works, we should meditate on the kingdom of God." At naunawaan ko, mga kapatid, kahit ngayon na nakaupo tayo dito sa panambahan, marami tayong alalahanin na tumatakbo sa ating mga isip. Iba sa atin, hindi natin maiwasang isipin yung trabaho na naghihintay sa atin para bukas. Ngayon pa nang pinaplano na natin the coming day, yung Monday morning, pinaplano agad natin, o yung mga activities natin na parating sa susunod na linggo. Nawa hindi po ganon. Nawa sa paglapit natin ngayong hapon na ito sa pagsamba, iwanan muna po natin lahat ng ating earthly concerns. Dahil ang pangako sa atin, kung iiwan natin ang lahat ng ating mundane thinking, ang ating mga worldly businesses, at i-delegate natin ang sarili natin, i-consecrate natin ang ating heart, ang ating mind and our will to glorify and worship God sa ating worship service ngayong hapon, ang promise po sa atin, magbebenepisyo ng husto ang ating kaluluwa at makakapahinga tayo. So, kung iniisip natin na hindi po ito yung araw na kapahingahan, next week pa yon, hindi po. Ito po yung araw ng kapahingahan natin kung diligently isa-set aside natin itong araw na ito for the sole purpose of worshiping God in His majesty. At nawa, tulungan tayo ng banal na spirito na yan po ang laman ng ating isip at puso. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Buksan po natin ang ating worship gathering sa isang awitin. Awitin po natin ang hymn number 70. Hymn number 70.
po naming rason para lumapit sa iyo ngayong hapon na dala ang aming mga puso na punong-puno ng pagpupuri. Kung iisa-isahin namin ang kagandahan mo, ang iyong kadakilaan, ang kabutihan mo na naranasan namin sa nakalipas na 6 na araw, mauubusan po kami ng oras ngayong hapon dahil napakadami, innumerable po ang iyong kabutihan sa amin. Pero ultimately, lumalapit po kami sa inyong harapan ngayong hapon for the ultimate reason that you have redeemed us from sin through Christ. Nawa, Panginoon, ang kaligtasan na natanggap namin dahil sa ginawa ni Hesus Kristo sa krus, ang maging pinakadahilan namin na magkakatipon. Itataas namin ang aming mga puso, ang aming mga awit, at aming mga isip ay dededicate namin sa pakikinig ng inyong salita. Nawa, O Diyos, maranasan namin ang pagkilos mo sa amin ngayong hapon, ang mga kapatiran na nanghihina ang kanilang pananampalataya. Nawa mapalakas mo po, O Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu rin na ito ang magdulot ng pagsisisi at pananampalataya sa mga kaibigan, mahal sa buhay at bisita namin na kasama po namin ngayon. Wala pong ibang pinipintig at ninanais ang aming mga puso, kundi maitaas ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. Nawa, O Diyos, tanggapin ninyo ang aming pagpupuri at nawa, O Diyos, ay magalak ka rito. Maraming salamat, aming Ama, alang-alang kay Hesus Kristo na inyong anak. Amen. Pupo tayo, awitin natin ang hymn number 73.
Tayo po'y dumako sa ating scripture reading. Takat po ng Marcos chapter 2, Mark chapter 2, verse 18 po. Marcos chapter 2. Sabi po dito, noon ay nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Pariseo. Sila'y lumapit at sinabi sa kanya, bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? Sinabi sa kanila ni Jesus, maaari bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal, hindi sila maaaring mag-ayuno. Ngunit darating ang mga araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at kung magkagayoy mag-aayuno sila sa araw na iyon. Walang nagtatagpi ng matibay na tela sa damit na luma, kapag gayon babatakin ng itinagpi ang bago mula sa luma at lalong lalaki ang punit. Walang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat, sapagkat kapag gayon papuputukin ng alak ang mga balat at matatapon ng alak at masisira ang mga sisidlang balat. Sa halip ang bagong alak ay nilalagay sa mga bagong sisidlang balat. Nang isang Sabat, nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo at samantalang sila'y nagdaraan, ang kanyang mga alagad ay nagsimulang pumitas na mga uhay. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, tingnan mo, bakit nila ginagawa ang hindi pinahintulot sa araw ng Sabat? At sinabi niya sa kanila, kailanman ba'y hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagutom at nangailangan ng pagkain? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang pinakapunong pari at kumain siya ng tinapay ng paghahandog na hindi pinahihintulot, kainin maliban ng mga pari lamang, at binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Dito po sa talatang ating mga binasa, makikita po natin yung mga ilan lamang sa mga sandamakmak na pukol ng paratang laban sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang po sa Kanya, kundi maging sa mga taong nagiging sumusunod sa Kanya o sa ating Panginoong Jesucristo. At kung wala ka pa kaibigan sa Panginoon, marahil isa ka rin sa gumagawa nito sa isang mananampalataya o sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi yun nakakapagtaka kasi hindi nakakapagtaka sapagkat yun ay gawain din ng iyong amang Diablo ni Satanas ang magparatang araw-araw laban sa mga inirang sa kalangitan sa harapan ng Diyos. May dalaw pang katotohanan na binabanggit sa ating mga talata na magbigay sa atin ng kalakasan para sa ating mga kapatid. Ang may mga bagay na nararanasan ng isang mananampalataya, yung mga pag-uusig at mga pagkukwestiyon sa ating pananampalataya, at nawa ang ating Panginoong Kristo ay laging mayroong sagot. Ganon din sa bawat isa sa atin ay nakahanda tayong sumagot biblically sa ganitong mga bagay o pagkakataon. Meron ding pangalawa, tayo ay magalak sa kabila ng mga ganitong pag-uusig o mararanasan. Tayo ay magalak sa katotohanan na inilalantad ng mga talata dito, na tunay na sa atin ay maraming may paparatang. Hindi lang isa, kundi napakaraming may paparatang sa buhay natin habang tayo nandito sa lupa. Ngunit ang kagalakan sa atin, kapatid, magalak tayo sapagkat lahat ng ito ay ipinatawad na sa atin ng ating Diyos at kinalimutan na niya alang-alang sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Tawagin po natin si Pastor. Nalangin po tayo.
Aming Diyos, salamat po sa aming mga napag-aralan mula sa scripture reading. Nakita po namin rito kung paano po kayo inalipusta sa kabila ng pangangaral po ninyo ng katotohanan. At pinakita niyo po sa amin, O Diyos, na ang mga gawi mula sa lumang tipan ay hindi po angkop para isama pa namin sa mga gawi ng bagong tipan, pagkat kagaya po ng sinabi ninyo sa Luke 22 na ang bagong tipan po ay the new covenant under the signal of your blood. Nawa, O Diyos, ay tumatak sa amin ang mga salita mo na ito at magpakita ito sa amin ng greater reality of the gospel pagdating po ng inyong anak na si Hesus Kristo para sa amin nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. At kagaya ni Hesus Kristo, O Diyos, at kagaya ng pagtuturo ni Hesus Kristo sa amin sa Matthew 5, that blessed are we when people revile us and persecute us and utter all kinds of evil against us, pagkat kami kabilang sa kaharian ng Diyos kapag ito'y kanilang ginagawa against us. Nawa, O Diyos, itularan namin si Hesus Kristo na bagamat siya'y inalipusta sa kabila ng kanyang pamumuhay ng tapat, ay naging marahan, siya'y naging pasensyoso, at nagpasako po siya sa kalooban ninyo. Nawa, O Diyos, ito rin ang grasya na aming anihin sa aming pagbabasa ng inyong salita. At ngayong hapon, O Diyos, sa aming paglapit, we have a very real sense sa amin na hindi po kami karapat-dapat. Hindi po kami katanggap-tanggap kung titignan po ninyo kami sa aming mga kasalanan. O Diyos, huwag niyo pong bilangin ang mga kasalanan na nagawa po namin sa mga nakalipas na araw. Kung titignan po ninyo ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagsalansang, wala po sa amin ang dapat na umawit at sumamba sa iyo ngayong hapon. Wala po sa amin, Panginoon, ang may sapat na katwiran. Lahat kami, O Diyos, ay nakalimot sa iyo, na tukso ng mundong ito. Kaya't dalangin namin, O Diyos, sa aming paglapit sa inyong salita, patawarin mo po kami, O Diyos. Kung meron man sa amin na may tinatago pang pagsalansang sa aming puso, O Diyos, ilantad mo at patawarin. Nawa, Panginoon, magsilapit kami sa iyo ngayong hapon, daladala ang aming makasalanang sarili, yamang nalalaman namin na kaya mo po kaming hugasan ng inyong dugo at paputuin gaya ng niebe. Nawa, O Diyos, makasumpong ang bawat isa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At nawa, O Diyos, sa aming pakikinig ng salita mo mamaya, ihanda po ninyo ang aming mga puso. Nawa, mangusap ito sa amin. Tanggalin pa, Panginoon ninyo, nawa, ang bawat hadlang na maaaring humadlang sa amin para hindi namin maunawaan ang inyong salita. Tanggalin po ninyo ang pagiging hipokrito ng aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng grasya na kinakailangan para maunawaan namin ang inyong salita. Ilantad po ninyo ang aming puso. Huwag po ninyong hayaan na magtago kami ng kasalanan sa aming puso. Nawa, O Diyos, malugod kayong mangusap sa amin sa pamamagitan ng pangangaral ni Brother Jake. Mahina po ang aming kapatid, wala po siyang enough skills and ability to preach your word kung hindi po siya aasa sa inyo. Nawa, O Diyos, ang kapatid namin ay gawaran ninyo ng mga grasya na kinakailangan niya upang tapat na maipangaral ang inyong salita. Nagnanais kaming lahat ngayong hapon, O Diyos, na makita ang kaluwalhatian ng inyong anak na si Hesus Kristo. Bigyan niyo po ng kakayanan si Brother Jake na ipakita sa amin si Hesus Kristo mula sa mga talata na kanyang ipapangaral. Handa niyo po kaming lahat, O Diyos. Huwag niyo pong hayaan na merong isip sa amin na inaantok at gumagala. Bigyan niyo po kami ng focus so that our souls will truly benefit from your word. Salamat aming Ama at inaasa namin ito sa iyo, alang-alang kay Hesus Kristo na inyong anak. Amen. Tayo po muli tayo, awitin po natin ang hymn number 78.
Magandang hapon po sa ating lahat at narito pa rin po tayo sa pag-aaral sa aklat ng Nehemiah at i-allow niyo po ako na magbalik tanaw sa ating napag-aralan. Unang-una naging bihag po yung mga Hudyo ng Babylon dala ng kanilang kasalanan at matapos ang 77 taon ay pinayagan silang makabalik sa Jerusalem at may three waves ng return sa ruins at wasak na bayan ng Jerusalem. Una sa panahon ni Zerubbabel kung saan na-rebuild yung temple. Pangalawa sa panahon ni Ezra kung saan ibalik naman yung kautusan. At pangatlo, itong sa panahon ni Nehemiah na ang layunin naman ay ay muling itayo ang pader or walls of Jerusalem to rebuild the wall. Now, bakit po, kung tatanungin nyo, bakit po importante yung wall, lalo sa mga kasama natin na maaring ngayon lang narinig itong series na to. Bakit ba may importante yung wall? Kasi yung wall ay symbol ng proteksyon, ng security at gayon din ng pagkakakilanlan ng isang bayan. Lalo sa Jerusalem dahil yung pagkasira nitong pader ay paalala ng kanilang pagsuway sa Diyos noon. So sa pag-uumpisa, nakilala po natin si Nehemiah, siya yung cupbearer ng hari na nasa magandang kalagayan na siya or katungkulan na siya pero na-burden siya to build the wall kaya bumalik po siya sa Jerusalem. At yung burden ay naging action at yung vision ay ibinahagi niya naman sa bayan. Nakita din natin na ang bawat isa sa kanila or ay sa bawat isa sa bayan ay tumayo at nakibahagi sa gawain, although may mga iilan na hindi. Pero noong nakaraang pag-aaral natin last month sa Nehemiah 4, we learned about the battle before us or the battle before a Christian life. Dumating yung pangungutya, dumating po yung pagkapagod, yung takot at patuloy na opposition. Andyan sila Sanballat, andyan si Tobiah, yung mga Arabs, mga Ammonites, yung mga Ashdodites. Pero nanalangin sila, nagbantay, inalala nila yung Panginoon at nagpatuloy sila sa pagtatayo ng pader. Pero ngayon, pagdating po sa Nehemiah 5, merong bagong problema. So ano yung problema na yun? Ang pangunahing kalaban dito ay hindi na si Sanballat, hindi na si Tobiah, hindi na yung mga Ammonites or mga Ashdodites. Hindi na lamang ito tungkol sa opposition na nanggagaling sa labas. Ang problema ngayon ay ay nasa loob mismo ng covenant community. Habang tinatayo kasi nila yung pader, sinisira naman nila yung, or in a way, sinisira nila yung isa't isa. Yeah. As sad as it sounds, habang pinoprotektahan nila yung kanilang bayan or yung Jerusalem mula sa kaaway sa labas, may mga kapatid silang inaapi sa loob. And you can just imagine, habang yung ilan ay nagbubuhat ng bato para itayo yung pader, yung iba naman ay naglalagay pa ng mas mabigat na burden sa balikat ng kanilang sariling brethren. Yes. So, samahan niyo po ako sa Nehemiah 5. We will discuss the whole chapter. Nehemiah chapter 5, verses 1 to 19. I will be reading in English Standard Version. And we read Nehemiah chapter 5, verses 1 to 19. Now, there arose a great outcry of the people and of their wives against their Jewish brothers. For there were those who said, with our sons and our daughters, we are many, so let us get grain that we may eat and keep alive. There were also those who said, we are mortgaging our fields, our vineyards, and our houses to get grain because of the famine. And there were those who said, we have borrowed money for the king's tax on our fields and our vineyards. Now our flesh is as the flesh of our brothers, our children and are as their children. Yet we are forcing our sons and our daughters to be slaves, and some of our daughters have already been enslaved. But it is not in our power to help it, for other men have our fields and our vineyards. Verse 6, I was very angry when I heard their outcry and these words. I took counsel with myself, and I brought charges against the nobles and the officials. I said to them, you are exacting interest each from his brother,
And I held a great assembly against them and said to them, we, as far as we are able, have bought back our Jewish brothers who have been sold to the nations, but you even sell your brothers that they may be sold to us? They were silent and could not find a word to say. So I said, the thing that you are doing is not good. Ought you not to walk in the fear of our God to prevent the taunts of the nations, our enemies? Moreover, I and my brothers and my servants are lending them money and grain. Let us abandon this exacting of interest. Return to them this very day their fields, their vineyards, their olive orchards, and their houses, and the percentage of money, grain, wine, and oil that you have been exacting from them. Then they said, we will restore these and require nothing from them. We will do as you say. And I called the priests and made them swear to do as they had promised. I also shook out the fold of my garment and said, so may God shake out every man from his house and from his labor who does not keep this promise. So may he be shaken out and emptied. And all the assembly said, Amen, and praised the Lord, and the people did as they had promised. Verse 14, moreover, from the time that I was appointed to be their governor in the land of Judah, from the 20th year to the 32nd year of Artaxerxes the king, 12 years neither I nor my brothers ate the food allowance of the governor. The former governors who were before me laid heavy burdens on the people and took from them for their daily ration 40 shekels of silver. Even their servants lorded it over the people. But I did not do so because of the fear of God. I also persevered in the work on this wall, and we acquired no land, and all my servants were gathered there for the work. Moreover, there were at my table 150 men, Jews and officials, besides those who came to us from the nations that were around us. Now, what was prepared at my expense for each day was 1 ox and 6 choice sheep and birds, and every 10 days all kinds of wine in abundance. Yet for all this, I did not demand the food allowance of the governor because the service was too heavy on this people. Last verse, remember for my good, O my God, all that I have done for these people. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo at hilingin ang tulong ng Panginoon. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay humihingi ng tulong. Help us as we study your word. Truly, ang inyong salita is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Naway maging beneficial ito sa amin na kami lumago hindi lang sa kaalaman at kabanalan. Keep us away from errors. Ang inyo pong lingkod ay mahina. Gayon din na maging humble, may we be humbled sa bagay na ito. Magligtas din nawa kayo sa aming kalagitnaan at ilayo niyo kami sa anumang distraction. Maraming salamat. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So sa nagdaang mga linggo po, mga kaibigan at kapatid, kung kayo ay nakikinig ng mga balita, sunod-sunod yung news tungkol sa corruption at sa injustice sa ating bansang Pilipinas. Habang pinag-uusapan yung bilyong pondong nawawala at yung mga alegasyon ng katiwalian, yung mga ordinaryong Pilipino naman ay they are all trying to get by and live. So naging viral nga recently yung kwento ni na Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Mga ordinaryong tao lang ito. Parehas silang riders ng Move It na pinatay ng mga pasahero nila. So umalis po sila sa kanilang bahay para magtrabaho, umalis sila para maghanap buhay at magtaguyod ng kanilang pamilya, pero parehas na po sila na hindi na nakauwi ng buhay. Si Renren ay hinold up, ninakawan at binaril noong July 9 at si Fabio naman ay sinaksak at ninakawan din ng motor noong July 14. At kahit bali-balik rin po natin, makikita natin that there is social injustice. Nagtatrabaho lang naman tong mga tao na to. They are just trying to survive para mag-provide sa kanilang family. Why would someone try to do that to them? Bakit kailangan na pagsamantalahan yung kalagayan nitong mga riders na ito? Siyempre, ayaw po natin lagyan naman ng
kahit anong political color yung mga bagay na to. Pero sa nangyayari sa ating paligid, makikita talaga natin that there is really injustice. Andyan ang corruption, andyan ang mataas na tax, mataas na singil ng kuryente, yung greed, at even karahasan. At nabanggit po natin itong bagay na to dahil ganyang-ganyan din ang pagsisimula ng Nehemiah 5. It also started with social injustice. Bakit? Kasi may taggutom na, may mataas rin na tax yung na binubuwis yung Persian Empire, pero meron pa ring mga nananamantala. In the midst of these, may mga grupo ng Hudyo na na-oppress. Kailangan lang naman nilang mag-survive. Pero sinasamantala yung kanilang kalagayan. Ang tanong, mga kaibigan at kapatid, sino yung nananamantala sa mga Hudyo na to, sa mga mahihirap na Hudyo? Sino yung nananamantala sa kanila? Hindi po mga paganong Persyano, hindi mga kaaway ng Israel, kundi kapwa nilang mga Hudyo. Yes, they're fellow Jews. Yung mismong covenant community sa loob ang pinagmumulan ng oppression sa mga may hirap. At dito natin makikita yung isang mahalagang paalala as they rebuild the walls, na hindi po sapat na maitayo lang yung pader. Lalo kung yung bayan naman ng Diyos ay wasak sa loob. Kaya yung pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga ay building the walls from within. Dahil bago po lubusang maitayo yung aktwal na pader ng Jerusalem, kailangang maitayo muna yung sira sa loob. So building the walls from within. At may tatlo po tayong bagay na, or may tatlong bagay na ipinakita si Nehemiah sa chapter na ito. Yun po yung ating tatlong punto. Una, their hearts. Pangalawa, their sins. Pangatlo, the example. So their hearts, their sins, and the example. So as we study, we will also find out na solusyonan ba tong social injustice na to at paano nasolusyonan. Para rin mas maging cohesive sa bawat punto, aalamin din natin what or how are we supposed to build. Dahil nga ang pamagat na pag-aaral natin ay building the walls from within. As we go through each of these points, tatanungin natin, like, more than the walls or more than the outside walls, what are we supposed to build within? So unang punto, their hearts. Yung Nehemiah po ay nangyayari, just to give a background sa nangyayari dito, nangyayari po ay nagpapatuloy pa din yung rebuilding of the walls. Hindi pa tapos yung rebuilding project nila. Andyan pa din yung mga opposition, andyan pa din yung threat ng mga kaaway, pero habang nagtatayo sila, may matinding economic and social crisis na lumitaw sa loob ng Jerusalem. Bakit? Kasi nga may famine, merong taggutom, may mabigat na royal taxation na, or pagbubuwis mula sa Persian government. Kaya nagsimula ang chapter with an outcry. Sabi sa verse 1, now there arose a great outcry. At ang daing na to ay mula sa Jews laban sa kanilang mga Jewish brothers. So pansinin natin yung salitang brothers, hindi strangers yung nang-aapi sa kanila, hindi pagan nation, hindi foreign soldiers, their own brothers were taking advantage of their weakness. Na-establish na natin ito kanina sa introduction. Pero makikita pa natin sa verses 2 to 5 yung iba't ibang level ng kanilang suffering. Isa-isahin natin yung mga daing nila. Let's skim through verses 2 to 5. Yung unang daing, nagsasabing marami silang mga anak pero wala silang sapat na grain o pagkain. Yung kanilang immediate concern ay ay survival. Kailangan nilang kumain para mabuhay kaso wala silang pangkain. So next, may mga dumadaing din na napilitan silang isanla yung kanilang fields, yung kanilang vineyards, yung kanilang houses para magkaroon ng pagkain during the famine. At ang tanong, kanino nila isinanla itong mga fields, vineyards nila? Isinanla nila sa mga mayayamang Hudyo, sa mga nobles and officials. And next, may grupo din na nangutang pa daw para mabayaran yung king's tax kasi required to ng Persian Empire. Dahil hindi nila mabayaran yung kanilang utang, yung kanilang mga anak na lalaki at babae ay napilitang pumasok sa servitude or pagiging alipin. At dumating din sa punto na sinabi nila na wala na kaming power to undo
these things. Wala na kaming power para baguhin itong mga kalagayan namin dahil nga yung fields and vineyards nila already controlled by other people or by others. So ganito, kung ilalagay natin yung sarili natin sa kalagayan nila to visualize it, dahil may taggutom, may famine, there are just na walang pagkain or walang makain. So kailangan nila ng money, kailangan nila ng pera para sa pagkain. And on top of that, kailangan din nilang bayaran yung king's tax na nire-require ng Persia. So kailangan nila ng pagkain for food, kailangan nila ng pagkain for king's tax. So wala silang pera, kailangan nila ng pera. Ang gagawin nila ay mangungutang sila sa mga mayayamang Jews. At para mapautang sila, kinokolateral nila yung mga vineyards at yung fields nila dahil nga kailangan mapautang sila. So ayun yung collateral nila, yung mga vineyards and fields. At dahil tagutom, walang makain, may king's tax pa at may interest pa yung pinautang ng mayayamang Hudyo, hindi na nila mababawi yung mga lupain nila, yung mga ari-arian nila. So dahil wala na silang pangbayad, they do not have any choice kundi ipaalipin yung kanilang mga anak. And they cannot change yung kalagayan nila kasi hindi na nila mababawi yung kanilang vineyards, yung kanilang fields, yung kanilang houses. But we have to establish, mga kaibigan at kapatid, na hindi lang po ito simpleng economic difficulty. This was covenant unfaithfulness. Paano natin nasabi that this was covenant unfaithfulness? Kasi yung Mosaic law sa Exodus 22 verse 25, kung titingnan natin, sabi po doon, if you lend money to any of my people with you who is poor, you shall not be like a money lender to him, and you shall not exact interest from him. So malinaw yung kautusan ng Diyos sa bayan ng Israel sa Exodus 22 na kapag nagpapautang sa mahirap, nakabilang sa bayan ng Diyos, hindi sila dapat tratuhin na parang opportunity for profit. Sa Leviticus 25:35 to 37, sinabi rin ng Panginoon na kapag naghihirap yung isang kapatid, dapat siyang suportahan upang manatili siya sa bayan or kasama ng bayan. Sinabi ng Diyos, take no interest from him or profit, but fear your God. So na-establish na natin, this is really covenant unfaithfulness. Even sa Deuteronomy 23:19, kung nais yung silipin, pinagbawal yung pagpapataw ng interest sa kapatid na nangungutang dahil sa pangangailangan. And the purpose of the law was not merely financial regulation. Protection po ito sa covenant brotherhood nila. Gayon din na hindi mabaon sa lusak yung mga naghihirap na. So yung dapat na response sa kahirapan ng kapatid ay compassion. Ngunit yung naging response ng wealthy Jews ay exploitation, ay oppression. Instead of relieving the burden, they increased the burden. Instead of protecting their brothers, they profited from their suffering. Instead of treating them as members of the same covenant family, they treated them bilang business opportunities. Kaya nga napakaganda nung sinabi ni Matthew Henry, komentary niya dito sa chapter na ito, sabi niya, men prey upon their fellow creatures, and by despising the poor, they reproach their maker. A man in his natural state would do this. At sabi pa niya, kapag inaapin natin yung mahina, hindi lamang tao yung ating sinasaktan, we dishonor the God who made him. At yan yung malaking burden ng Nehemiah 5, yung pagsisimula ng Nehemiah 5. Kasi posibleng lumalaban tayo sa kasalanan sa labas, malakas yung loob natin na mag-expose ng ibang churches, pero hinahayaan naman natin yung kasalanan sa loob. Posibleng matapang tayo laban sa Sanballat at sa mga Tobaya, pero hindi natin kinakaharap yung greed, yung pride, yung selfishness, yung lovelessness sa sarili nating mga puso. Kaya mga kapatid, isipin natin yung contrast. Kasi last time, napag-aralan po natin sa Nehemiah 4 na sama-sama silang nagbabantay laban sa kaaway. Pero dito, yung ilan sa kanila ay kumikilos na rin na parang kaaway laban sa sarili nilang kapatid. So sa labas, the wall was rising. Kasi nakibasa natin sa chapter 4 na tumataas na yung wall. Kaya nga na-threaten sila Sanballat at Tobaya. Pero
So sa labas tumataas yung wall. The wall was rising. Tumataas ang pader. Pero sa loob, brotherly love was collapsing. Nagko-collapse na pala sila. At yan yung unang bagay na ina-expose ng chapter at una nating point, their hearts. Itong financial oppression na nakita natin was only the fruit. Pero ano yung ugat? But the root was a heart without compassion. The wealthy saw the suffering ng mga mahihirap, but instead of asking na, paano ako makakatulong, ano yung naging response nila? Ang inaisip nila is, paano ako kikita? Instead of loving the brethren above profit, they love profit above the brethren. At yan yung warning para sa atin kasi greed is not merely the desire to have money. Hindi naman sila maaring yung mga unang phase, hindi naman sila nag-exact ng interest. Pero greed is not merely the desire to have money. Greed is also the willingness to sacrifice people for personal gain. As we build the wall outside, let us look within the walls. It reminds us of our relations sa isa't isa bilang magkakapatid. Yes, it is possible to value success more than people. It is possible to value efficiency more than mercy. Sa mga pabrika nga sa China, 'di ba? Ganyan daw ang nangyayari na pagod na yung mga manggagawa, overwork, underpaid, pero kailangan makakota kahit yung mga bata pinagtatrabaho nila, yung mga matatanda pinagtatrabaho nila, they're overpaid. It is possible to value projects more than the people doing the projects, and we expect this from people outside of Christ. Pero nawa, not within Christ's church. Yes, it is possible to say na mahal ko yung church while being insensitive to the actual need or the actual burden of church members. Kaya yung reminder ng first point, anong i-build natin within? Let us build compassion. Dahil ang Diyos is not merely invested sa structures. Hindi sapat na gumagawa tayo side by side. We must also care for one another. Sa Galatians 6:2, mostly quoted, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Sinusulatan ni Paul yung mga churches sa Galatia na huwag mamuhay sa laman, kundi sa espiritu. Hindi sapat po na magkakasama tayo every Sunday. We must learn to bear one another's burden. Hindi po sapat na tawagin natin yung isa't isa as brother or sister. We must treat one another bilang true spiritual family. Samahan niyo po ako sa 1 John 3:16 to 18. Sabi po roon, by this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Sabi dyan, nakilala natin yung pagmamahal through Christ who laid down His life for us. Kaya kapag nakikita natin yung ating kapatid na may pangangailangan, hindi natin dapat ipikit yung mga mata natin or isarado yung ating mga puso. Christian love must not remain in words. It must be expressed in deed and truth. Kaya bilang immediate application na maisip natin kung naririnig ba natin yung outcry ng mga nahihirapan. May mga kapatid bang dumaraan sa hardship? Maaring may mga kapatid tayo na dumadaan sa family crisis or spiritual discouragement or maaring emotional pain pero hindi natin napapansin because probably sadly we are too preoccupied or too focused on our own concerns or worse, on our own gain. Mga kapatid, a compassionate church is not a church where no one suffers. It is a church where no one suffers alone. Yung unang wall that needed rebuilding sa Nehemiah 5 was the wall of compassion inside their hearts. Pero hindi lamang narinig ni Nehemiah yung mga dainga, yung mga outcry, hindi siya nakontento sa sympathy lang. When compassion is real, it confronts what is causing the pain, lalo at may authority siya to
do that. Kaya yung outcry or the outcry exposed their hearts. Pero now, we go sa pangalawang punto, their sins. And now we will see kung paano kinonfront ni Nehemiah yung kanilang kasalanan. Nang marinig ni Nehemiah yung outcry ng bayan, sabi niya sa verse 6, I was very angry. Yung galit ni Nehemiah ay hindi po selfish anger, hindi siya nagalit dahil naapektuhan yung kanyang reputation bilang leader or because of selfish motives. Ito ay righteous anger because God's law was being violated tulad ng na-point out natin kanina. The poor were being oppressed at nadadamage yung covenant community. Kaya dapat po tayong mabagabag kapag may injustice, dapat tayong mabagabag kapag may exploitation, dapat tayong mabagabag kapag may kasalanan, kapag may sin na sumisira sa church, sa family, or even sa testimony ng mga tao ng Diyos. May lugar para sa righteous anger. Hindi natin dapat babyhin yung kasalanan. And even Christ showed righteous anger nung nakita niya na ginawang bentahan yung templo, for he overturned the tables, yung dahil yung pagsamba sa Diyos ay ginagamit na paraan para kumita at pagsamantalahan yung mga tao. And just a side note, because ironically, the same exact thing na ikinagalit ni Jesus ay rampant pa din hanggang ngayon. Nung nagkaroon kami ng time na ng opportunity na pumunta sa Italy, sa loob nun yung Vatican City, we had a chance na pumasok dun sa St. Peter's Basilica. At nakwento ko na to kay Pastor Jay. Medyo mahaba yung pila kasi we're curious din sa mga arts and structures na nandun sa loob. So medyo mahaba yung pila pero merong express lane. Pero para makapasok ka or makapunta ka sa express lane, makapasok ka agad, kailangan mong magbayad. Nandoon sa parang dungeon, nandun yung so tulad nung sabi ni Pastor Jay kanina, ang ganda nung church nila, hindi natin masabi na mahirap yung Vatican City. Kasi ang ganda, ang laki ng church, ang daming mga art pieces na nandun na talagang extravagant. Pero doon sa parang dungeon, makikita mo din doon yung lahat ng libingan ng mga popes nila, pati yung mga nakanonize nila na mga santo andun. Tapos may parang area doon na pababa pa uli and then kiniklaim nila na doon daw yung libingan ni Peter. So para makababa ka doon, magbabayad ka uli ng 13 euros. Ayun yung tinatawag nilang Scavi Tour, which is roughly around 1,000 pesos. So, then sa loob ng simbahan, nagkalat dun sa simbahan, yung votive candles nila. Votive meaning vow. Ito yung mga electric candle, tapos may tigi-isang switch sa ilalim. And kasi kung galing ka sa Roman Catholic background, sa Baclaran may ganyan din. Pero literal na kandila, sisindihan mo and then maghuhulog ka ng coins or ng pera dun sa parang box sa gilid. Pero sa kanila, high-tech na. Para ma-on mo yung ilaw, may credit card terminal doon sa sindihan ng candle. At need mo itap yung debit or credit card mo. Tapos pipili ka kung 3 euros, 10 euros, or 20 euros or other amount. Tapos pipindutin mo yung switch ng kandila, tsaka lang iilaw yung kandila. So you can just imagine head ng Roman Catholic group doing these things when this is the same thing na blatantly abominable sa paningin ni Jesus. And this is the same thing sa Nehemiah 5. Pinagsasamantalahan nila yung mga tao, yung mga mayayamang Hudyo oppressed the poor. Pero tulad ng nabasa natin, hindi po ito tinolerate ni Nehemiah. Pero pansinin natin yung verse 7, sabi niya doon, I took counsel with myself. Ibig sabihin, bago siya nag-confront, he examined the situation. He controlled he probably settled and controlled his emotions. He made sure that his response would be guided not merely by anger but by truth and wisdom. Napakagandang balanse nito because again, righteous anger does not justify reckless behavior. Kasi and we all fall into this pit even bilang Kristiyano, hindi porket tama yung concern natin ay tama na din yung paraan ng
pagsasalita natin. Hindi porke may kasalanan ang isang tao, pwede na tayong mamahiya out of personal bitterness. Pwede naman pala tayong magalit may righteous anger naman pala. Pwede naman pala tayong magkalat sa social media and use any terms that we want. Pwede ba pala tayong magwala sa labas ng kalsada kapag may nakita tayong kasalanan. Yes, Nehemiah was courageous, but his goal was restoration. Tulad nung itinuturo sa atin sa Constitution, yung goal ng bawat rebuke, ng bawat correction, ng bawat discipline is always restoration. Nehemiah was angry, but he was controlled and he took counsel. And this is not just a personality development talk na sinasabi ko. Mababasa po natin ito sa Proverbs. Sabi sa Proverbs 15, verse 28, "The heart of the righteous ponders how to answer, but the mouth of the wicked pours out evil things." So pagkatapos niyang pag-isipan yung bagay na to, saka pa lang niya kinonfront yung nobles and officials. Sinabi niya plainly, you are exacting interest each from his brother. At na establish na nga natin na covenant unfaithfulness ito dahil hindi ito yung inuutos sa kanila sa Mosaic Law. Hindi niya pinalabo yung issue, hindi niya winatter down yung sin, hindi niya tinawag na misunderstanding yung malinaw na oppression. Kasi bakit malinaw na oppression? Because this has been going on for quite some time. Kasi napunta na sila sa point na hindi na nila mabawi eh. Ibig sabihin, nag-interest yung pinautang sa kanila. So this is not just misunderstanding. Hindi niya sinabi na personality conflict lamang ito. Nehemiah identified the sin. Nehemiah identified yung kasalanan. He confronted the sin. At dahil public at widespread yung kasalanan, nagpatawag po siya ng assembly. Then, Nehemiah exposed the contradiction of their actions. Sinabi niya, sila nga ay nagsikap na tubusin yung mga Jewish brothers na naibenta sa foreign nation. But now, sa pamamagitan ng utang at oppression, the nobles were practically setting their own brothers again or selling their own brothers again. Parang sinasabi ni Nehemiah na tinubos nga natin sila mula sa kamay ng foreigners. Bakit ninyo sila muling nilalagay sa bondage? Na dito nga natin sila inalis, tapos ngayon, ganyan pa din ang gagawin nyo. So anong response ng nobles and officials? Sabi sa teksto, they were silent and could not find a word to say. Nahantad yung kanilang kasalanan because Nehemiah confronted the sin. And wala silang valid excuse. It already went to a point na hindi na mabawi yung mga vineyards, yung mga fields. At sa verse 9, Nehemiah brought the issue to its deepest spiritual root. Ano yung tinanong niya? Ought you not to walk in the fear of our God? Mga kapatid, yan yung tunay na problema. Hindi lamang sila nagkaroon ng poor financial policy. They had lost sight of the fear of God. Kapag yung isang tao ay tunay na namumuhay before the face of God, hindi niya kayang gamitin yung weakness ng kapatid for selfish gain. Yung isang Kristiyano na tunay niyang alam na nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa niya, hindi niya kayang gumawa ng injustice simply because legal or posible itong gawin. Kapag yung takot natin sa Diyos ang namamahala sa atin, it produces justice, it produces mercy and faithfulness in our relationships. No, though not perfect as we are still in the flesh, but we will strive as Christians para sa bagay na ito dahil may takot tayo sa Diyos. Then, makita natin, anong ginawa sunod ni Nehemiah? Nehemiah commanded them na ibalik nyo na yung fields, ibalik nyo na yung vineyards, yung mga olive orchards, houses, money, grain, wine, lahat ng mga kinuha nyo. And sinabi sa kanila na this was ibalik nyo na tong mga bagay na to sa kanila. And this was not merely regret. This was restitution para sa kanila. Kasi tinatama nila yung mali. And it tells us about true repentance. Kasi true repentance does not just say, I'm sorry. True repentance says, I was wrong and by God's grace, maitatama ko to, or I will make it right by God's grace. And they made it right.
Sa verse 12, sinabi ng mga nobles and officials, we will restore these. So hindi po sapat na humihingi ng forgiveness kung patuloy nating ini-enjoy yung benefit na nakuha natin through injustice. Hindi sapat na lagi tayong humihingi ng kapatawaran sa Panginoon kung patuloy nating ini-enjoy lahat ng mga na-benefit natin from sin. Hindi sapat na sabihing sorry kung ayaw nating itama ang pagkakamali, kung ayaw nating itama ang kasinungalingan, kung ayaw nating ibalik ang kinuha, kung ayaw nating bayaran ang pagkakautang o ayusin yung relationship na ating nasira. This is restitution, tinatama yung mali. Because repentance has fruit. Sabi nga ni John the Baptist sa mga Pharisees at Sadducees, bear fruit in keeping with repentance. So, a picture of true repentance, mga kaibigan na wala pa sa Panginoon, ganun din sa iyo. Dahil hindi pwedeng religious ka lang or lagi ka lang sa church, lagi ka namang nakikita dito sa church. Hindi pwedeng humihingi ka lang ng tawad pero patuloy kang nagsuswimming sa kasalanan na parang wala kang takot sa Diyos. And that's one of the main thing na itinuturo sa atin sa Nehemiah 5. We will also see, bakit ba nila nagawa to? Bakit nagawa ng mga mayayamang Hudyo to oppress the poor? Because they lost sight of the fear of God. Isa sa mga recurring phrase sa chapter na to, yung bagay na yan. At going back sa ating narrative, matapos mangako yung mga mayayamang Hudyo na ibabalik yung mga lupa at ititigil yung pang-aapi, tinawag niya yung mga pare para gawing formal na panata or oath yung kanilang pangako sa harap ng Diyos. Kumbaga, siguro parang pinky promise pero more covenantal. So, shinik din ni Nehemiah yung fold ng kanyang garment o yung laylayan ng damit niya. Etong pag-shake ng kasuotan, pagyugyug ng kasuotan or pagpapagpag ng laylayan ng damit ay isa pong visual covenant warning. Sa kultura po kasi ng Old Testament, yung mga symbolic actions ay madalas po yung gamitin ng mga prophet para ipakita yung katiyakan ng hatol ng Diyos. Nandyan yung pagbasag ng palayok ni Jeremiah, yung paghiga ng tagilid ni Ezekiel or Ezekiel lying on his side. So dito, yung pagyuyugyug ng kasuotan or pagpapagpag ng laylayan ng kasuotan nila ay sumisimbolo na yung Diyos mismo yung hahatol sa sino mang lalabag sa kanilang panata. Para bang sinasabi ni Nehemiah na kung hindi nyo tutuparin yung inyong pangako, papagpagin din kayo ng Diyos. Kung hindi kayo tutupad sa promise nyo, sana ipagpagin din kayo ng Diyos sa lahat ng pinagkaloob niya sa inyo. So that's the language, a symbolic covenant. So the whole assembly said, Amen, nagpuri sila sa Diyos and did as they had promised. Pero iyan yung inner rebuilding nila more than the outside walls. The poor were heard, the sin was confronted through Nehemiah, the guilty repented, yung kinuha sa mahihirap was restored, the covenant community was renewed. Kaya yung reminder na second point is to ibibuild. We must confront sin. So anong ibibuild? We should build up one another in holiness. Let's build a life of righteousness. Pero kailangan nating linawin, we're not talking about building our own righteousness in order to be justified before God. We are not justified by righteous living, but those whom God justifies are called to righteous living. Sabi ni John Owen, it is by holiness that we are made like unto God, and His image is renewed again in us. So hindi rin sapat na sabihin natin that we are already reformed if we tolerate sin. So let us confront sin. Hindi sapat na tama yung doktrina if we refuse to repent or we refuse na itama yung pagkakamali. True doctrine must produce transformed living. So yung second wall that needed rebuilding in Nehemiah 5 was the wall of righteousness damaged by tolerated sin. Diba? It was tolerated at some point because it went to the point na, ayun na nga, ang laki na ng interest na nagpa-enslave na yung mga anak nila. Pero now, as we move on sa susunod na punto,
Again, we must build one another up in holiness. Pero dito sa susunod na punto, makikita natin na hindi lang po nag-confront si Nehemiah. Hindi lang niya sinabi sa nobles at mayayamang Hudyo kung ano yung dapat gawin. Nehemiah showed them another way through his own life. Yes, and so the chapter moves from their hearts to their sin and finally to his example. Sa verses 14 to 19, binigyan tayo ni Nehemiah ng summary ng panunungkulan niya as governor of Judah. So for 12 years, mula po ito sa 20th year hanggang sa 32nd year ni King Artaxerxes ay nag-serve po siya bilang gobernador. At bilang governor, meron po siyang karapatan para tumanggap ng food allowance at support from the people. Pero on top of that, yung mga naunang gobernador ay naging abusive. Kasi hindi lang sila tumanggap daw ng pagkain at alak. Humingi pa daw sila ng 40 shekels of silver mula sa mga tao at malaking halaga yung pera na yon sa during that time. Kung nung chinek ko nga yung conversion, sabi roughly around 30,000 pesos to 40,000 pesos. And you can just imagine they are oppressed people. Mga wala nga silang makain and they have to pay taxes, 30,000 pesos, 40,000 pesos. But Nehemiah said, again, may karapatan siya for governor's food allowance. But sabi ni Nehemiah, I did not do so because of the fear of God. So hindi po ito corruption, hindi ito illegal. Karapatan niya yon technically. Kaya mga kapatid, may kita natin sa example ni Nehemiah yung humble and godly service. May right po siyang tumanggap but he was willing to surrender yung right na yon because nakikita niya nga na heavily burdened na tong mga tao. May position siya pero hindi niya ginamit para yumaman yun. Siguro kung sa Pilipinas yan, mayaman na yan si Nehemiah or senador na yan. May authority siya pero hindi niya ginamit para maghari-harian. May privilege siya pero he chose to sacrifice. Malaking contrast, 'di ba? Yung previous governors used their position to take from the people. Nehemiah uses position to serve the people. Yung previous governors ask, ano yung makukuha ko mula sa kanila? 'Di ba sa sales, what's in it for me? 'Di ba? What's in it for me? Sabi ng mga previous governors, and Nehemiah asked, paano ko mapapagaan yung burden nila? So sa verse 16 pa makita natin na hindi lang tumigil si Nehemiah sa pagsaway sa kasalanan, kundi nagpatuloy din po siya sa pakikibahagi sa gawain ng pagtatayo ng pader. Hindi lang siya taga-saway, he was part of the rebuilding. Habang yung iba ay ginagamit yung krisis para yumaman, si Nehemiah ay abala sa gawain ng Diyos. Na even nga daw yung mga servants nung previous governor, parang ini-impose itong bagay na to, yung 40 shekels of silver. Pero si Nehemiah, sabi niya, Nehemiah continued sa paggawa ng pader, sa pagtatayo ng pader. And sabi niya, I also persevered in the work on this wall. So idinagdag pa niya, we acquired no land. So para sa isang makapangyarihan, great opportunity na to para maka-acquire ka ng land sa murang halaga. Pero hindi ginawa yon ni Nehemiah. Hindi niya ginawang negosyo yung paghihirap ng kanyang mga kababayan. Pagdating naman sa 17 to 18, lalo pang makikita yung puso niya. Araw-araw daw, mahigit 150 Hudyo at mga officials, bukod pa daw sa mga bisitang dumarating at tinatanggap niya doon sa kanyang hapag, ang pinapakain niya. So, again, imagine, isipin niyo yung gastos nito. Araw-araw naghahanda siya ng isang baka, ng sabi diyan 6 na piling tupa, iba't ibang ibon at maraming alak tuwing ika-10 araw. So lahat ng ito ay mula sa sarili niyang gastos. This is the example that the nobles made themselves richer while others became poorer. Pero Nehemiah willingly absorbed personal costs so that others would not carry greater burden. Kaya yung reminder of the third point ay to build sacrificially. Sabi nga, godly leadership builds others at personal cost. At itong prinsipyo po na to, hindi lang to para sa mga government leaders, hindi lang to para sa mga church leaders or sa mga pastors. Every believer has some
sphere of influence. Yung tatay, a father has influence in his home. A mother has influence sa kanyang mga anak. An older believer has influence sa mga newer or younger believer. Gayon din yung teacher has influence sa mga estudyante. An employer has influence sa kanyang mga employees. And even a church member has influence through words, conduct, giving, prayer, and example. So si Nehemiah, hindi niya sinamantala yung kahinaan ng kanyang mga kapatid para palakihin yung sarili niyang kayamanan. And makikita natin, it also influences people. Kasi tulad ng sabi natin kanina, yung mga servants ng dating governor, nag-i-impose or ini-impose pa tong mga 40 shekels of silver. Pero yung mga kasama niya, yung mga servants niya, yung people niya, sabi niya doon, all my servants were gathered there for the work. So it also influenced even his servants. Kaya yung immediate reflection sa bagay na to, the question is, ginagamit ba natin yung influence natin para pagaanin yung burden ng iba or to increase our own comfort? Are we serving others above self? Are we willing to sacrifice time, resources, preferences, convenience, and recognition for the good of Christ's people? O mga tira-tirang oras lang ba yung kaya nating ibigay? Yung tira-tirang resources, tira-tirang pera, or tira-tirang lakas lang natin kapag kaya natin? Sabi ni Thomas Watson, a good Christian not only empties his hand of alms, but empties his heart of pride. Kasi yung tunay na generosity is not merely giving something. It is also humbling ourselves. Minsan nagbibigay tayo pero gusto nating ma-recognize tayo or nagsasakripisyo tayo pero gusto nating ipaalala yung mga bagay na ating nagawa. But Christ-like service gives without demanding applause. It serves without seeking superiority. At sa last verse, nanalangin si Nehemiah. Sabi niya, remember for my good, O my God, all that I have done for His people. Hindi to declaration na inililigtas siya ng gawa niya, ng kanyang good works. Hindi niya sinasabing, may utang ka Lord sa akin, or hindi niya sinasabing may utang ang Diyos sa kanya. This is a servant entrusting his labor to the Lord. Hindi niya kailangan yung applause of men because he lived before the face of God. Hindi man makita ng lahat yung sacrifice niya, alam niyang nakikita ng Panginoon yung ginagawa niya. And may we have that type of heart too. May we have a serving heart. Kaya yung immediate application na or reflection is tanong natin yung ating mga sarili na minomodel ba natin yung mga bagay that we are asking others to do. Kung nananawagan tayo ng commitment, commitment ka ba? Or committed ka ba? Kung gusto nating maging generous ang church, generous ka ba? Kung gusto nating maging servant-hearted ang iba, tayo ba ay willing to perform hidden and inconvenient acts of service? Kung sinasabi nating mahalaga ang unity, tayo ba nagre-reach out for reconciliation? A healthy church needs biblical preaching. It needs correction, it needs accountability, but it also needs living examples of godliness. We must be a Christ-like church. Godly leadership and godly membership build others at personal cost. So yung kaninang quote natin, does not just apply to godly leadership, but even as members, that it build others at personal cost. We must build a serving community, mga kapatid. And the third wall that needed rebuilding sa Nehemiah 5 was the wall of sacrificial service. At dito, mga kapatid, we will also see that Nehemiah points to someone greater than Nehemiah, our Lord Jesus Christ. Nehemiah heard the cry of the oppressed, but Christ did not merely hear our cry. Christ entered into our suffering. Nehemiah confronted the sin that was destroying yung community. Kinonfront niya yung injustice, but Christ did not merely expose sin. He bore judgment for sin in the cross. So nakita rin natin Nehemiah redeemed yung ilang Jewish brothers from slavery, but Christ
the greater Redeemer who purchases people not with silver or gold, but with his own precious blood. Nehemiah gave up yung governor's allowance niya so that he would not burden yung mga tao. But Jesus Christ went infinitely further. Christ gave up his life. Though he existed in the form of God, he took the form of a servant, humbled himself, and became obedient to the point of death, even death on a cross. And nakita rin natin sa dulo, Nehemiah fed people at his table. Nehemiah willingly absorbed the personal cost, the financial cost sa mga inihahain niyang pagkain sa mga tao. But Christ gives himself as the bread of life. And Christ went infinitely further. He absorbed the cost of our sin. He bore the penalty of our sin, satisfying the justice of God so that we may be reconciled to Him. Nehemiah served rather than taking. And Christ said that the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sabi ni Kristo sa Matthew 16:18, I will build my church. How does Christ build His church? Not merely by constructing a place. Christ builds His church by redeeming and transforming a group of people. The New Testament says that believers are like living stones being built up as a spiritual house. That is the fulfillment of yung culmination ng ating preaching of building the walls from within. Christ takes hearts without compassion and teaches them to love. Christ takes sinners and forms them in righteousness and holiness. Christ takes selfish people and makes them servants. The church is not merely a building we enter. Hindi po itong building na to. The church is not merely a building we enter. It is a group of people that Christ built. So sa atin pong pagtatapos at bilang paglalapat, may tatlong aplikasyon lang tayong iiwan natin sa bawat isa. And that is to build, build, build. So isa sa mga team ng government, yung mga previous government project. So build, 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 build compassion, build up one another in holiness, and build sacrificially. Mga kapatid, sa Nehemiah 5, nakita natin yung progression ng chapter na to. Nehemiah first exposes their hearts. May oppression, may social injustice, kawalan ng pag-ibig sa mga kapwa Hudyo. Kaya yung aplikasyon, let's build compassion. Hindi oppression, hindi namamayani yung injustice at pananamantala sa ating puso. Let's be a caring church. Let's love the brethren above profit. Then secondly, Nehemiah confronts their sins. Sa verses 6 to 13, kinonfront yung injustice. It required repentance, restitution, fear of God, and covenant renewal. Kaya yung aplikasyon, build up one another in holiness. Let's build a life of righteousness. Huwag tayong mangimi to confront sin. Let's be a church that pursues righteousness. And thirdly, Nehemiah presents the example. Nehemiah refused na i-burden pa yung mga tao. He surrendered yung kanyang personal privilege. He used his position to serve rather than take. Kaya yung aplikasyon, let's build sacrificially. Let's serve others above self. Let's be a Christ-like church. And kung titignan natin, bakit ba nagawa nung mga mayayamang Hudyo na i-oppress yung mga mahihirap? Sabi sa verse 9, because they lost sight of the fear of God. Pero titingnan din natin on the other end of the spectrum, paano nagawa ni Nehemiah that he was able to build sacrificially? Ano yung sabi sa verse 15? He was also able to do it because of the fear of God. And that's what we should be reminded about. We should be reminded that we have a holy God. We should be reminded that we should have reverence towards a holy God. Kasi mga kapatid, we are just a picture of a rebuilt city dahil lahat tayo ay makasalanan. So, nagawa nila yon dahil they lost sight of the fear of God. Pero nagawa rin ni Nehemiah to build sacrificially because he has fear of God. Kaya mga kapatid,
may we be reminded that we are just made new creatures in Christ. Kaya tayo nakakagawa ng mabubuti. Kaya tayo nakakapag-build sacrificially. But a rebuilt city without righteous people is not true restoration. Yung rebuilt wall na may broken relationship sa loob is not true restoration. Gayon din yung growing ministry with loveless members or yung church full of activity but empty of compassion. Or yung church na kaya niyang i-confront yung sin sa mga nasa labas or yung mga sin ng church ng iba but refuses to confront yung sin sa loob ng iglesia. Or a church with people who demand sacrifice but refuse to sacrifice. It is not God's design for His church. Again, it takes more than just building the outside of the wall. Naalala ko nga yung narinig kong isang preaching ni Paul Washer, like way back, I think 10 years ago pa yon. He was commenting on a Christian, on a website ng isang Christian church na yung nasa front page daw nung page nila is puro daw mga pogi, tsaka puro magaganda. Ayun yung nasa cover page, parang good looking lang daw yung andon. So, Paul Washer was commenting na nasan daw yung mga matatanda, nasan daw yung mga bata na parang bakit daw yun yung fina-front na good looking yung mga andito, kaya dito kayo mag-church instead of Christ being preached on the cross. So, ganun din sa atin, we hope that we are not just building the outside walls para forefront, maganda. We hope that we're not just building the outside walls. Hindi lang yung nakikita, yung magaganda at masasaya nating pictures sa social media. Hindi lang yung physical church and lot yung tinatry nating i-build. Hindi lang yung dami ng activities yung binibuild natin. Hindi lang yung dami ng ministries. More than the outside walls, let's build what is within the walls. Nehemiah was not only rebuilding the outside walls of Jerusalem, he was rebuilding the covenant community living inside the walls. And ultimately, Nehemiah points us to Christ who said, I will build my church. Christ is building a group of compassionate people. Christ is building a group of holy people. Christ is building a group of serving people. Kaya tanungin natin yung ating sarili na habang lumalago ba yung church, lumalago rin ba tayo sa compassion sa bawat isa? Sa compassion sa ating pastor, sa ating mga office bearers, habang natututo ba tayo ng doctrine, ay lumalago rin ba tayo sa kabanalan? And are we confronting sin? Habang tumatagal tayo sa pananampalataya, lumalago din ba yung humility natin and willingness to serve kahit walang nakatingin? So mga kapatid, let's build a compassionate community. Let's build a holy community. Let's build a serving community sa PRBC. Not to earn the love of Christ, but because Christ has already loved and redeemed us. At sa ating mga kaibigan na wala pang kaligtasan, Nehemiah 5 is not merely telling selfish people to become nicer. The gospel tells us that selfish, greedy, proud, and unrighteous sinners needs a new heart. Tulad nung natunghayan mo, kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo, Nehemiah, what did Nehemiah do? Nehemiah exposed their hearts, confronted their sin, and gave his example. Gayon din yung ginagawa ng salita ng Diyos. Ganyan din yung ginagawa ng Bibliyang maaring hawak mo ngayon. It exposes your hearts, not just a greedy at oppressive heart kagaya ng mga nobles at officials na nabasa natin. Maaring hindi ka mapagsamantala gaya ng mga nobles sa Nehemiah 5. Pero ang tanong, makasalanan ba ako sa harap ng isang banal na Diyos? At malinaw yung sinasabi ng kasulatan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi sa Romans, not just a greedy heart, but a sinful heart, pusong madumi at makasalanan. And also God's word confronts your sin. Gaya ng ginawa ni Nehemiah sa pag-confront niya sa social injustice, pinapakita sa iyo na kailangan mong talikuran ang iyong kasalanan. You need restitution. Kailangan mong itama ang mali. At hindi mo yun magagawa sa sarili mong gawa. Yung kailangan mo ay bagong puso to do that. At yan yung pinapangako ng Diyos sa Ezekiel 36:26, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And also God
God's word points us to the example, the perfect example of righteousness. Ito yung mabuting balita, mga kaibigan. Hindi lamang tayo iniwan ng Diyos na nakatingin sa ating kasalanan, itinuturo niya tayo kay Hesus Kristo. Ito yung mabuting balita ng kaligtasan, kaibigan. God's word exposes your heart, it confronts your sin, but it points you to the example of righteousness. Not your righteousness, tinuturo tayo sa perfect example of righteousness, ang Panginoong Hesus Kristo. So mga kaibigan, as we end, this preaching is not just about their hearts, it's not just about their sins and Nehemiah's example. It is also about your heart, about your sins, and Christ's example. Hindi lang si Hesus Kristo yung ating halimbawa, siya din yung ating tagapagligtas, tagapagligtas ng mga makasalanan na namuhay ng may perpektong katuwiran, namatay sa krus para sa kanyang mga tao at muling nabuhay to give eternal life to those who will repent and believe in Him. Ito yung panawagan sa iyo, kaibigan, ngayong hapong ito. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at mga kapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita sa Nehemiah 5. Salamat dahil pinalala niyo sa amin yung tunay na restoration na hindi lamang po tungkol sa pagtatayo ng mga pader sa labas, kundi sa pagtatayo ng mga bagay na nasa loob. May we be mindful of injustice at bigyan niyo nawa kami ng pusong puno ng compassion upang mahalin namin yung aming mga kapatid higit sa anumang personal na profit or pakinabang, at turuan nyo rin po kaming mamuhay in righteousness to confront sin and pursue holiness. Turuan mo kaming tumanggap ng iyong pagsuway sa amin. Gamitin nyo yung mga salita na ipangangaral sa aming iglesia, even yung salita na aming binabasa during our Bible readings for us to be corrected. Gayon din na bigyan nyo kami ng puso na handang maglingkod ng may sakripisyo at gamitin namin yung aming oras, kakayahan at impluwensya para itayo yung iba, papurihan ng inyong pangalan at hindi yung aming sarili. At higit sa lahat, ituro mo kami kay Kristo, the perfect example of righteousness, ang tunay na builder ng inyong iglesia. Even sa aming mga kapatid na wala or kaibigan, mga mahal sa buhay na wala pa pong tunay na pagkakilala sa inyo, naway expose nyo yung kanilang puso, i-confront nyo sila sa kanilang mga kasalanan at ipakita nyo sa kanila the greatest example, the example of righteousness, our Lord Jesus Christ. Nawa sa lahat ng aming mga ginagawa ay maitaguyod ang hindi lang yung pader sa labas, kundi ang mga pusong nasa loob para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.